Ana Racetrack sa Maynila, sikat dati sa karera ng mga kabayo. Pero ngayon, isa na itong entertainment complex para sa mga mahilig sa ilang extreme sports. Silipin natin yan sa live report ni Bam Alegre na may paandar. Jessica, narito nga tayo sa dating Santa Ana Racing Track. At kung dati, puro rito mga kabayo, ngayon nasa 13 Martires, Cavite na yun. Ngayon, ang uso rito ngayon yung ganyan, mga European cart. At ito yung isang example sa ating likuran. At narito ang ulat. Ang Santa Ana Racetrack na dating karerahan ng kabayo, iba na ang paandar ngayon. Isa na itong entertainment complex na may lawak na 21 hektarya. Tampok dito ang football field na kasing laki ng ginagamit sa FIFA World Cup. Ang artificial na damo nito, kulay blue. Mas marami pang opportunities to play football for the children, for adults, for everyone. And kailangan natin more football fields sa buong Pilipinas. Meron din itong skate park para sa mga mahilig sa extreme sports, lalo na ang skateboard. Meron na silang mapaglalaro na ayos ngayon kung hindi sila yung binabawalan ng mga security guards, hindi sila nag-kick out. So mas makapag-practice na kami maayos, kumbaga ganun. Hindi yung makikita mo silang kalat-kalat sa kalsada, ganyan. So mas safety sila dito mag-aral mag-skating. So sa tingin ko mas okay. Circuit Makati na ang tawag dito bilang pagkilala sa kasaysayan ng lugar sa pagkarera. Pagtutulungan daw ito ng Philippine Racing Club Institute at ng isang real estate company. What we are preserving is obviously the legacy of entertainment that Santa Ana had been known for in the past, but we are now coming up with something even better. Nawala man ng mga kabayo, ang ipinalit ditong karerahan, mas mataas ang horsepower. Ang bulilit pero mabilis na mga go-kart. They have the highest level standard of safety, with side bumpers, with front bumpers, with a lot of features that makes them very safe. However, it doesn't make them slow at all. Pwede rin daw ang go-karting sa mga baguhan, lalo't bago humarurot. Ang pinapahalagahan sa racetrack, safety first. Maraming medyo minamaliit ang go-kart kasi maliit lang siya. Mukhang ikaw na lang kasi hindi siya kumpara sa kotse na mas mabilis. Pero when you're driving it, and kasi wala kang dimensions So lahat ng hangin sa'yo. Jessica, ito nga yung European cart at sinubukan nating upuan at medyo mababa talaga siya. Mababa yung kanyang flooring dito. At kasama naman natin yung mga batang miyembro ng Team City Cart, kanilang range ng age 16 to 23 years old. Balik sa'yo, Jessica. Okay, nasubukan mo ba? Mabilis ba talaga yan, Bam? Ako, hindi ko pa nasusubukan, Jessica, no? Pero inoobserbahan natin yung takbo nila. Talagang mabilis yung kanilang galaw dito at talagang nakakaengganyo. Mamaya, after ng report, susubukan natin. Okay, ingat lang magsuot ka ng helmet. Safety first, sabi ng mga mismong namamahala dyan. Safety first at kung makikita nyo naman, may mga side bumpers naman ito at talagang maganda rin yung pagkagawa nung track, may mga gulong sa paligid para kahit yung mga hindi pa talaga nakakasakay ng kart tulad ko, okay pa rin naman, Jessica. At ito ay open sa public mid-February. Mag-coordinate na lang sa website, search na lang sa internet para mas maganda yung scheduling. Balik sa'yo, Jessica. Okay, pero magkano? Sisingil ba sila ng entrance fee, Bam? Ang initial cost natin dito is $590 per session. May details naman doon sa website. Doon na lang natin sila i-refer. I-google na lang natin. At ito yung mga kasama nga natin. Bata pa lang sila, nainganyo na sila. At ngayon, nagko-compete na sila sa mga iba't ibang mga contest. Sa March, meron silang pinaghahandaan. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.